kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang buhay mga ka-TH! Welcome back sa ating channel para sa isang treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito, magagandang video rin ito at magandang kahulugan ng mga signs na ito. Bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lamang ngayon nakapagbukas sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated. At sa aking avid followers, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kina Joy Navarro, Hyacinth Femia, Intensity. Shout out din kay Kawan Hart, kay Big Michael Paguti, Rico Mausisa, Glenn Mario, Tating Naliman Salay. Shout out kay Cirilo Jaom, user JSJ3, kay Desiderio Lamsin, Romualdo Acibito, kay Belia Bon TV, Danny Flores, Lito Kahade, kay Victor Macabio, user JN5, June Tox, Robert Cabunilas. Lastly, shout out kina Rene Daison, kay user GQ3, Gilbert QB, at kay Ronnie Lucas. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay, at narito ang video nila ka-TH. Itong isa ay niyog na tadtad ng linya. Ang pangalawa dito ay yung bato na mayroong bilog, and then may bilog din sa gitna ng malaking bilog. Kaya atin muna ito panoorin. Okay mga ka-TH, ganito ang pagtingin or pagkilatis nyo sa remarkings sa niyog na mga tadtad na linya. Okay, so dito makikita natin na ang linya ay random or wala siyang isang direksyon or isang pattern. Okay, may maliit, may maiksi. Ayan. So, ang ganitong kahoy or niyog ay pwedeng masabi natin na meron siyang itong may umatagi diyan na mga kulisap or mga insekto na gumawa ng mga linya. Okay, ang remarkings nga pala ay hindi yan nangyari noong 1940s. Kaya tinatawag na remarkings. Kasi inulit or gumawa muli. Kasi nang bumalik ang mga Hapon dito, 1970s, 1980s, ay nag-remap sila at nag-remark. Ngayon, ang makikita nila ay mga bagong niyog na or batang-bata na niyog. Yan ang nilagyan nila ng mga remarkings. Karamihan yan, ang mga legit niyan ay yung mga bilog na sunod-sunod. Sunod-sunod talaga. Tapos halos magkapareho ang distansya. Yan, mahalata nyo yan na gawa ng tao kapag ganito. Okay, pero kung ang size ng mga dots ng bilog ay iba-iba, malaki, ganyan, at tapos ang distansya ay iba-iba, ibig sabihin may sakit lang ang punong niyog o inatake siya ng mga kulisap ng mga bagang o itong tinatawag na rhino beetles. Yun ang nagbubutas ng mga niyog. Yung mga beetles na ganyan, rhino beetles ang tawag nito. Ayan, yung merong siyang sungay, yan ang mahilig yan na gagawa ng butas sa mga niyog. Okay, kapag ganito ang nakita nyo, yan. So, halimbawa, ikaw to, ganito ka kataas. Ang mga remarkings ay nilagay nila yan sa hindi maabot ng tao na nakatayo. So, umaakyat yan sila sa kalagitnaan ng niyog. So, dito yan mag-umpisa hanggang dyan. Ngayon, ang sikreto niyan, itong pinaka-top na pinaka-itaas na butas, ito
yan yung indicator ng lalim. Okay, kung ano yung kataas, yan ang lalim ng kanilang pagbaon. At ang layo ay ganon din ang sukat nito. Halimbawa, ganito yung kataas. Ganyan din ang itutumba mo dito yan. So, kung ano man ang haba nito, ito, ay ganon din ang taas dito sa lupa. Ganon din ang sukat niya or haba. Ayan, halimbawa, ang height niyan ay 10 meters. So, 10 meters din ang distansya ng inyong hukay galing sa puno. At ang lalim ay yun din ang taas kung saan nandun yung panghuling butas na ginawa nila. Kaya kung 10 meters din ang lalim niyan. Kapag mga legit na remarkings, at doon hahanapin sa kung saan nakaharap yung mga butas or tadtad. Ngayon, ang legit na tadtad markings ay mahalata nyo kasi magkapareho ang distansya. Halimbawa, ito yung puno ng niyog. Ito yung height ng tao. Okay, hindi yan nilagay dito ang unang butas niya or hole or mark. Dito yan sa may itaas yung hindi maabot. Nanigurado sila para hindi madagdagan niya ng gawa-gawa ng mga dumadaan. Kaya dito nila nilagay sa may itaas at hindi yan random kundi magkapareho talaga ang sukat, magkapareho ang haba ng tadtad. Magkapareho yan. Okay, so halimbawa ang katapusan na guhit niya ay dito. So ito na yung yung last na guhit, ang lalim. Ang lalim yan. Tsaka pag sukatin mo yan, ang haba niyan, itong haba niya ay siya rin distansya papunta rito. Okay. Kung sabihin natin 9 meters ang haba, so 9 meters din ang layo. At 9 meters din ang lalim. Proportional ang mga design kasi nila yan ng ganyan. So, pag itumba mo yan, dito yan parang yung sa geometry. Parang yung triangle na formula sa geometry. Kay Pythagora, yung Pythagorean theorem. Okay, so itong dito sa picture nyo ay hindi ako magsasabi na ito'y legit kasi nakapalibot yung niya, tadtad at manipis lang. Dapat yung tadtad na halata nyo na gawa ng gulok o ng bulo. Okay, at isa lang ang kanyang side ng niyog, hindi yung nasa likod, nasa gilid. Sunod-sunod talaga yan. Mahalata na man-made. Okay, so kung itry nyo lang yan, kung itry nyo ito, pag hukay ay pwedeng tingnan nyo ang haba nito at saka sukatin nyo dito. At try nyo rin. Try nyo lang. Baka kasi gawa yan ng hapon. Okay, at test din kayo. Meron yan nilalagay sila ng mga basag na buti kapag meron, or basag na maliliit na banga, jars. Yung jars na maliliit kasi yan yung bino ng kapitan or general, yung malaking ranggo. Yung kanyang bino ay nakalagay sa maliit na jar na porselana. Kaya yun ang nakikita natin na binasag nila, nilagay sa hukay bago iniwan. Kaya magtaka tayo, bakit mayroong maliit na jars na basag? Yun ay bino or wine ng general or ng kapitan or kung lieutenant man. Okay, so punta tayo sa isa pang video. Ito, hindi rin tayo makapagsabi na 100% legit, pero para kasi siyang man-made, di ba?
a circle within in the center of the circle. So circle, at meron na naman siyang circle sa gitna. Wala nang ibang puntahan yan kundi treasure under. Okay, kasi bilog na siya at yung butas sa gitna, yun yung item. So ang ibig sabihin niya ay nasa gitna ng hukay ang item, kaya nasa gitna ito. At saan nga ba ang hukay matagpuan? Dito ay tingnan natin ang bato matulis, and then meron siyang katabi na isang dot. So pwedeng dito yan, yung may tubig. Pero kung wala dyan, treasure under talaga yan. Ganyan yan. Dito yung butas na may dot din sa gitna. So ang ibig sabihin yan is treasure in the center or under sa bato. So dito matagpuan ang item. Under sa kanya ang lalim. Of course, standard nila na lalim niyan ay 4 to 5 meters sa mga maliliit na item or small deposit. So expect kayo palagi ng 5 meters na lalim. Okay, so kung wala dito sa harapan yan, ay mag-drift kayo papunta sa ilalim. So dito kayo naghukay sa harapan, at pagdating nyo sa 4 meters wala talaga. So drift na kayo papunta rito. Drifting, yan, papunta dyan sa ilalim ng bato, kasi ito ay treasure under sign. Yan ang pinakasimpleng treasure sign na maganda, yung bilog lang tapos may dot sa gitna ng bilog ay mayroong dot. Ngayon ang problema niyan, ang nature ay nakapaggawa rin ng ganyan na dubling dot, malaki at maliit. Kayang gawin niya ng nature. Kaya yun ang problema natin. Suriin talaga ng maigi kung man-made or ginawa ng tools ang mga circle na nakita nyo. Okay, para hindi kayo itong madikoy. Okay, so magandang sign ang circle within a circle or dot sa gitna ng malaking dot. Ang kahulugan yan ay huwag na kayong pumunta sa malayo. Treasure under talaga yan. Ang ganyan. Kaya zero nga siya. Kasi zero, bilog, wala ka nang puntahan. At isa pa, bilog means sun. At isa pa, bilog means Japanese flag. At yung flag ng Japanese, yan ang sun, bilog na bilog. Kaya bilog palagi, or karamihan ng treasure sign ay bilog. Dahil Japanese, sun, flag, full itong sunrise, bilog na bilog. Okay, so ito lang aking may bahagi sa inyo mga ka-TX tungkol sa inyong nakitang mga signs sa kabundukan. Until our next episode, paalam at ingat kayong lahat.